Nako, tila yata nagkakagulo na sila dahil doon sa pagkaso kay Martin, no? Dahil hindi nila maintindihan na talaga kung ano ba talaga gagawin. Kasi syempre, iniisip ng tao, hindi maiwasan na pinapahabalan nila ang duration na parang delay, dinidelay nila, no? Para maabutan na kung sakali ma-impeach si Sara, wala tatakbo. Kasi si Sara, pag nakatakbo sa 2028, manalong presidente, pananagutin lahat nila Senator Dante Marcoleta ang lahat na nagkasala sa flood issue na to. Ngayon, kung sakali ma-impeach si Sara, no, umabot doon sa kakadelay nila ngayon, di mapanagot yung mastermind, ligtas na silang lahat. No? Yan ang ginagawa nila. Tingnan mo, kaya ang tagal-tagal. Pag sa kalaban, minamadali nila, ang bilis-bilis. Pag sa kanila, ang tagal-tagal. Di ba? Napapasin nyo? Bakit tinatagal? Siyempre, ako ba naman, ayaan nyo muna, i-delay mo muna. Hanggat i-delay sila ng mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month, gagawin nila. Para maabutan sakali na ma-impeach si Sara, okay na lahat. Kahit may matuklasan, mabuking, wala na. Kasi pag si Sara na-impeach, nakaano po yan, nasa batas po yan, permanent po siya, hindi makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. So, pag si Sara na-impeach, wala na pong may possibility na talaga manalo ang Leni, Takatulpo. Kasi pangalawa sa malakas talaga, aminin natin sa hindi, Leni sa Katulpo. Pero pag si Sara, ang layo ng agwat din ng dalawa. Di ba? Ganun kalaki ang distansya. Ngayon, syempre, hindi pa rin papatalo ang mga Sara. Kasi may panlaban pa rin dyan, no? Kung sakali may impeach si Sara, lahat ng supporter ni Sara, maaring pumunta kay Baste. Di ba? Kung malabo si Baste, hindi kay Bongo. O hindi kung malabo kay Bongo, doon tayo sa number 1 na senador, Robin Padilla. Di ba? Pero syempre, may laban ng tulpo ngayon sa Kaleni. Hindi natin pwede maliitin yon. Kasi pwede mag-iba desisyon ng tao, ay, ika niya, wala na si Sara. Dito na kami, babae rin naman, kay Leni na kami. Di ba? Possible. Possible. Kaya yan ang mga naisip ng mga yan. Kaya, ang ginagawa nila para sa akin, dinidelay nila para sakali mangyari yon, no? Kasi ang tagal eh. No? Pero sige, huwag tayo mainip. Sabi ko nga, mag-abang tayo na kung talaga makukulong si Tamba, no? O ngayon, bago yan. Kasi dito kasi, nagkakagulo-gulo daw din sila. Meron daw itong sabi si Luis daw yata, tinraidor na. Pati mga congressman, tinraidor na si Tamba. Siguro, ang loyal ng mga congressman ngayon, syempre, walang iba, doon kay Sandro. Di ba? Hindi po pwedeng hindi. Syempre, pag kinalaban mo number 1 niya si Sandro sa sa House of Representatives, hindi po pwede awayin yan. Dati si Martin. Ngayon, nawala ng kapangyarihan si Martin, buwaba speaker, tinuturo nila patong-patong na kaso, hindi natin alam kung scripted, o sabi nila, totohanan na. Kasi napahiya si Tamba dyan eh. Totoo sila. Buong Pilipinas, buong mundo, ikaw ang tinuturo na. No? Ibig sabihin, laglagan na, may laglagan na sa taas, may away-away na nangyayari sa taas, no? Maaari sa umpisa siguro scripted, no? Pero mga kalaunan, hanggang sa si Junior, mapipilitan na talagang magturo, totoo, nilaglag na niya sa araw ng SONA. Alam mo, ito lang pagpalagay mo scripted yung nangyari, ang hirap sa isang sambayan ng Pilipino na paniwalain mo yun, o mapaniwala mo yun na nakakarami, na ikaw ay kakasuhan ng patong-patong. Ibig sabihin po, pag kinasuhan ka ng patong-patong, iisipin ng sambayan ng Pilipino, marami kang ginawang pagnanakaw, kaso sa kaban ng bayan. Di ba? Yan ang iisipin ng taong bayan. Kahihiyan yun. Kahit script man yun, lugi dito si Martin. Tandaan niya, no? Pero hindi naman siya lugi kung pera-pera pag-uusapan kung talaga sila nagnakaw. Kasi ang dami nilang mali-malitang pera. Trilyon ang bilyon ang umaabot. Pero syempre, bandang huli, kung magpatuloy to, laglagan na ang tawag diyan, no? Dito nga sabi niya, nilaglag daw ata nito ni teka lang natin to. Sandali, buburin ko to. Dito, sabi niya dito, ayan, Romualdez, anong pili na tinraidor ka ni Luis at mga congressman na pinataba mo? Kasi ganito yan eh. Ganito, dalawa lang yan, huwag kayo maliligaw, huwag kayo maliligaw. Una, ang mga congressman sunod-sunuran, iba lang hindi lahat kay Martin. Takot yung iba dyan. Ganito tanong dito. Kung totoo na to nangyayari ngayon, o scripted man pala, walang kaalam-alam mga congressman sa nangyayari, tama? Hindi pwedeng sabihin ng kanino man sa congressman dito sa House of Representatives, maliban doon sa anak kay Sandro,
kung halimbawa scripted tong ginagawa nila. Kasi may pipiyok dyan. Tandaan nyo, may pipiyok dyan. Baka sabihin ay, scripted po yan kasi nadudun ako sa lugar na yan. Pinag-usapan nila, magpapanggap sila kunwari magkaaway. Magpapanggap sila kunwari kinasuhan si Martin. May ganon. So, ibig sabihin, sa loob lang yan. Usapan na yan, di pa sa labas. Eto tanong dito, scripted man o hindi, bakit ang mga congressman ngayon hindi pumapalag na si Martin kinasuhan? Bakit? Di ba? So, ibig sabihin, pinakinabangan nyo lang si Martin. Nilalaglag nyo na. Di ba? Hindi nyo pa yatatanggol. Kasi kung naniniwala kayo na walang kasalanan si Martin, ipaglalaban nyo. Nakapangataka, parang hindi eh. Di ba? Ngayon, parang pag patuloy to, at talagang kinasuhan ng tuluyan, ikukulong na, dadamputin na, aarestuin na, parang sila Senator Marcoleta. Dito talagang magkakahati-hati na lahat ng partido. At check na check natin, yung mga vlogger ng mga bangag, ha? Yung mga loyalista, check na check ko, ito 100% to. Magsuswitch lahat sila sa Pinklawan. Pero hindi nila gagawin harap-harapan yon. Alam gagawin nila? Patuloy nila ipagtatanggol kunwari si BBM. Pero na nagdidisgusto na sila. Ang gagawin nila, unti-unti silang i-escape pag palapit na 2028 para hindi nakakahiya sa kanilang sarili at sa nakakakita sa taong bayan. Na para masabi, ay hindi kami umalis kay BBM ha. At pangalawa, takot sila umalis kay BBM kasi baka sila balikan. Yun na, chow-chow ako yan ha. Kaya ang gagawin nila, madidisgusto sila, aalis sila dahan-dahan. Di ba? Okay. Naniniwala ako na si Senator Bato ay napilitang magtago dahil hindi siya nakakuha ng hustisya. Totoo yan. Hindi siya nakakuha ng hustisya. Ang totoong hustisya po, kung may kasalanan si Bato, dito mo litisin sa Pilipinas. Tama? Kaso ang ginawa nila, hindi. No, pinagmamalaki pa na hindi daw nakulong sa political dahil sa mga political prisoner si Marcoleta sa si Jinggoy. Kalokohan yan. Ha? Sila identify talaga na talagang nang sisiyasat ng mga flood control issue tong dalawang to. Si Marcoleta sa si Jinggoy. Nanindigan si Jinggoy kaya kinulong. Ano halimbawa, si Jinggoy, si Pinky mismo nagsabi, kulang ang ebidensya kay Jinggoy. No? Mas malakas pa yun kay Joel. Pero asan ba si Joel ngayon? Hindi pa pwedeng makulong. Kasi pag kinulong niyo si Joel, pipiyok si Joel. Lalaban talaga yan. Siyempre, no choice siya. Sasabihin niya na, teka muna, ang ganda ng usapan natin. Kinausap niyo ako, ganyan-ganyan, etc. Akala ko ba, di ako kukulong, ba't kukulong niyo ako ngayon? Di ba? Kaso hindi mangyayari yun kasi hindi lumalaban si Joel. Pero pag napilitan talaga sila, ikukulong nila si Joel. Di ba? Alatang halata, huwag na kayo magbulag-bulagan. Kayo gumagawa ng sarili nyong kasisiraan. Iniipon nyo lang yung galit ng taong bayan. Tandaan yon. No? Okay. Panoorin natin ito na si Boss Dada sa kanyang, kailan nyo yung Boss B? Di ba nabanggit ito sa kumakalat dati? Although hindi naman ako naniniwala doon sa kumakalat na nagka-onsihan daw si Mima Alicia. No? Nagka-onsihan daw na meron 2 million daw, etc. 1 million ba? Hindi mo maintindihan, 250 hatian. No, pero may binabanggit doon na Boss B. At yung Boss B na yon, sinasabi ni JG Gibara ng Banateros, totoo daw yung Boss B na yon. Meron na ako naiisip na kung sinong Boss B na to. Pero ayoko mo nang banggitin. Ayoko banggitin kung sino. Siyempre, alam nyo na, baka tayo ay balikan or baka tayo makakasuhan. Hindi naman pwede. Yung Boss B na yan, mananatiling Boss B lang yan. Pero meron na akong sa utak ko, pero kayo na lang ang bahala humusga kung sino to. Pero malaki ang kinalaman nito sa nangyayari ngayon. Sa mga vlogger na nalilito ngayon na hindi alam kung sino kakampihan. No? O ito, panoorin po ninyo. Ang batak, pag-uusapan natin itong isang balitang nag-away or muntik nang magpang-abot si Boss B at si Tamba Luslus. Alam nyo, maikling impormasyon lang, karagdagang impormasyon lang kay Boss B. Si Boss B kasi, siya ang nasa gitnaan. Siya yung pumapagitna kay Idol BBM at dito kay Tamba Luslus. Kaya ngayon, siguro napanood nyo naman yung video or yung suna yung suna ni Pangulong Bongbong Marcos na etong si Tamba Luslus or si Martin Romualdez ay kakasuhan niya na nagpatong-patong. So sa madaling salita, ilalaglag niya na. Pero alam ko naman scripted lang din to Ngayon may hinihiling. Sa umpisa, maaring umpisa scripted. Possible. Pero dahil sa kagustuhan na maligtas sa isa't isa, tandaan nyo
O sabi ko nga sa inyo, ultimong kamag-anak, magpipinsan, nag-aaway, nagpapatayan. Magkakadugo. Samantala nung una, magbe-best friend sila, magpipinsan, di ba? Kasi, di ba pag may bata tayo, pag bata tayo dati, mga teenager tayo, yung pinsan natin, yun din ang best friend natin eh. Hanggang sa paglaki natin, mga 30, 40s, yun ang best friend natin eh, di ba? Yung minsan kamag-anak. Minsan nag-aaway-aaway pa, natitibag yun dahil sa kasakiman. At dahil sa laglagan, dahil sa kagustuhan pagtakpan ang mga bagay-bagay sa kahihiyan, ha? Nag-aaway-away, minsan nagpapatayan pa. Minsan yan, nagugulat yung isa eh. Ha? Yung magkapatid na yan, lagi magkasama yan, nagiinuman sila, pero nagbarilan. Daming balita niyan. Paulit-ulit na process sa buong Pilipinas, ganyan nangyayari. Ibig sabihin, magagawa mo yan para lang dun sa pera at sa kahihiyan na wag lang matuklasan. Tatandaan mo yan ha, kahit anong tao. Kahit kayo mag-asawa pa, magsama kayo, pag ang isang puso ay pinasama at naging sakim, lalo sa pera, wala namang ibang pwedeng maging sakim kundi sa pera, saka sa kapangyarihan eh. Di ba? Sabay yung nangyayari ngayon yan eh. Ibig sabihin, pag yan namutawi sa iyong puso, kaya mong magtakwil ng kahit kaibigan mo pa. At yung dating script, pwede mong gawing katotohanan para lang mapagtakpan ang ginagawa mong kalokohan at nagawa mong kabalastugan sa buong Pilipinas na to. Tandaan mo yan. Kaya sa umpisa siguro, scripted ang ginagawa nila na pinapadelay, ngayon kinasuhan na si Martin, eto ay bandang totohanan na. Oo, totohanan na to. Etong or may sinabi or may pinag-usapan si Ngagba at etong si Tamba na hindi nagustuhan ni Tamba. At dahil nga dyan, nagalit si Tamba kay Ngagba. Kung tayo ng mga pangalan nyo. Ngagba na, Tamba pa. At dahil nga doon, nagalit si Tamba. Ay syempre, etong si Boss B, ay hindi niya naman papabayaan si Ngagba, di ba? So hindi niya papabayaan si Ngagba dahil ito ay isa sa mga mahal na mahal niya. Sa totoo lang, etong si Ma'am Shitars, si Ngagba at si Tamba ay mahal na mahal niya tong mga to. At siya nga yung nasa gitnaan ng mga to. Kapag may mga hindi pagkakasunduan, si Boss B ang humarap at umaayos sa kanilang gusot, sa kanilang away. So etong nangyari nga daw ay hindi nga daw nagustuhan ni Tamba yung gustong ipagawa ng kanyang nasnip na si Ngagba. Kaya etong si Tamba ay parang gustong sugurin ata si Ngagba at etong si Boss B ay umawat. Kasi ganito yung gustong mangyari ni Ngagba. Si Ngagba gustong mangyari ay talagang ikulong. Ikulong si etong si Tambaluslos. Kaso si Tambaluslos nag-react kasi hindi nga daw yun yung napag-usapan nila. So na nabubulol-bulol na ako, para na rin ako si BBM Kasi ang usapan ganito, kakasuhan siya pero papaalisin siya ng ibang bansa. Nako, pwede yan. Yan yung matagal natin lagi, yan yung sabi ng iba. Na 'di ba si Martin nakaraan gusto umalis ng bansa. Yung pag-alis na yun, lason yun eh. Doon pa lang eh. Kasi pag alis na yon, tsak na tsak yon. Na talaga may pupunta na wala nang balikan yun. Diba? Kaya dito, kaduda-duda. Yun ang nangyayari ngayon. Damay niya, pansinin nyo. Pero, ang lahat ng ito, kaya nangyayari, tandaan nyo dahil sa big fish na wag lang mahuli. Tandaan nyo yan. Hindi ako naniniwala na si Big Fish isa sa mga Big Fish si Martin. Pero yung Big Fish na mastermind, hindi ako naniniwala si Martin. Tandaan mo yan. Tama sinabi ni Amy. Si Amy matagal nang expose. Matagal nang expose si Amy sa mga Marcos. Kapatid niya, syempre. Kupinsa niya eh. Walang ibang makapagpapaliwanag, makapagsasabi ng katotohanan, kundi malapit-lapit at sobrang lapit si Amy Marcos. Tandaan nyo yan. Lalo, matagal na siyang politiko, matagal siyang senador, marami siyang mga kamag-anak, kasi gano'n nangyayari. Ako, alam ba, kaaway ko, pinsan ko. Hindi naman lahat ng pinsan ko, kaaway ko eh. Yung pinsan ko, yung pinsan namin isa, kausap ng isang pinsan kaaway ko. Pero kami lang magkaaway. Gets mo? May gano'n eh. May mga sinyasan eh. Uy, magpansin na kayo ng pinsan natin. Tayo naman magkakamag-anak dito eh. Ayaw magpansin niya hanggang sa kinamatayan na eh. Totoo yan. Totoo yan. Nangyayari yan sa kamag-anak. Ang nangyayari, kung nangyayari sa mababa, what if pa kaya sa mga mataas na nakaupo? Kala Amy.
May possible na sila Amy Marcos, may mga nagsasabi diyan sa side ng mga presidente na sinasabi ni kay Amy. Kaya nalalaman ni Amy. Kaya kay Amy, may mga possible na totoo talaga at 90% ang totoong sinasabi niya. Pag sinabi niya, adject si ganito, may possible. Diba? Ayun, sinabi ni Amy, ano ba sinabi ni Amy? Na kaya ba ni Martin na gumawa ng isang gobyerno na kaya niya utusan lahat, na siya lang makapaggagawa kung si Martin ay papatong-patong na kaso? Dito parang sarcastic, medyo pitatanggol niya si Martin at medyo hindi. At totoo siya sabi, oo nga naman, House Speaker lang siya. Makakagawa ba siya ng isang kabuang korupsyon kung siya lang? Maaring wala. Ay maaring marami. Kasabwat. Nasaan yun? Maaring nilaglag na sila ng mga kasamahan nila. Pangalawa, usapan na idiin si Tamba para ligtas lahat. Huwag lang kumanta. Di ba? Kasi kahit si Tamba kumanta, hindi paniniwalaan eh. At kawawa, hindi paniniwalaan. Hindi paniniwalaan ng ibang maki-BBM. Pero yung maka Romualdez, kaya nga sabi ko mahahati silang lahat. Pag ito natuloy ang pagkakulong kay Martin, hahati lahat. Magpupuntahan sa Pinklawan. Ito na yung gusto ng Pinklawan na mangyari. Kaya tahimik lang sila. Ayaw nilang, gusto nila kampiyan ng BBM. Inuurot nila yung DDS sa BBM na mag-away. Para pag labo-labo na, sa kanila mapupunta lahat yung boto. Yan yun. Yan yung nangyayari ngayon. At ngayon nangyayari na. So parang papalabasin lang nakakasuhan siya pero nasa ibang bansa siya. Ngayon, eto malupit. Nagbago yung desisyon ni Ngagba. Yeah, pwede nasa ibang bansa na. Ni Ngagba na ipakitang nakakulong siya at papalayahin din naman din siya agad. Talagang papalabasin lang na ikukulong siya. Kaso, hindi nagustuhan ni Tamba. Ngayon, eto na ang pinaka-exciting part. Etong si Tamba ay alam mo sa patapangan lang mas matapang si Martin, sabi dati pa, kesa diyan kay Bonget. Maaring sugurin ni Martin si Bonget. No? Totoo lang. Ako naniniwala ko na talagang isa sa mga kumuha yan si Tamba. Pero hindi siya mastermind. Tandaan niyo yan. Di umano ay lalabas na ng ibang bansa. No, lalabas ng ibang bansa. At dahil nga sa paglabas niya, tutol diyan si Bangag. So, tutol si Bangag, tutol si Ngagba. Ngayon, ang gagawin, mukhang magiging totoo na yung kanilang war. Ito mukhang magiging talagang mag-aanuhan na sila talikuran. Talagang maglalaglagan na sila. So etong si Boss B, medyo nakapulburon. Medyo no. Nakapulburon si Boss B. Kaya medyo nag-init ang ulo dito kay Tamba at sinigaw-sigawan niya kasi si Ngagba. Mga ganyang kwento Ito mga ganyang kwento Yung nakaraan kay John Vic. Sinigawan daw si John Vic doon sa meeting ng gabinete yata. May mga nag-link na ganyan kasing usapan. Actually, sa loob lang yan nangyayari. Hindi pwede makalabas yan. Alam mo, sa isang grupo, hindi pwede magkaroon ng away. Sa opisina nga, nag-aaway yung hepe, minsan pati yung staff lang Diba? Totoo, diba? Kayo nasa opisina, nag-aaway pa. Ito lang, wag na tayo lumayo. Kayo na nga lang magkakamag-anak, nag-aaway-aaway kayo sa compound Tama, diba? What if pa kaya to? Sila hindi mag-aaway-aaway. Maaring pwede sinigawan ni Tamba, si Romualdez, itong si Bonget. Maaring sinigawan. Diba? Maaring binulyawan. Sinugod. No? Maaring ganon. Maaring magkaroon ng away yan na hindi natin alam. Pero paano nalalaman ng mga banateros? Napakadali lang malaman yan. Ang tao po, tandaan nyo makati ang dila para i-chismis ang isang bagay. Ganito, sample lang kita. Uy, huwag kang maingay May sasabihin ako sa'yo Tiwala ako. Siyempre, tiwala naman talaga siya sa sinabihan niya. Kaya yan ka sinabi. Uy, alam mo ba, sinigawan ni Tamba si Bonget? Talaga? Huwag mo sasabihin sa iba to Okay, huwag mo sasabihin to. Tiwala ka, syempre, kaya nga sinabi mo Yung sinabihan mo na tiwala ka, may pagsasabihan din nyo na tiwala din siya. Uy, huwag kang maingay Sinabi lang din sa akin to Tiwala ko sa'yo Ito, nag-away pala, sinigawan si Tamba. Yung isang sinabihan din doon, may magsasabihin din doon sa isa na tiwala din siya. Medyo chismosa. Di kinalat na. Pero ang sabi, yung pagkakalat
ano to sikreto lang to hanggang sa pagtiwala mo sa sobra sa isa't isa na huwag sasabihin yung bagay na yon, lahat yan nakakaalam na. So, ibig sabihin, ganun din. Sinabi pa rin, may nagsabi pa rin. Yun yung sabi lumilink, pag sa isang gripo, may butas, tumutulo, lumalabas yung impormasyon at yun nangyari. Ganun po ang nangyayari kahit saan po. Kaya ito, may nalalaman. Kaya ang nangyari, muntik na magpangabot. So ngayon, Naku, muntik na mapang-abot. kung ganyan ang nangyayari sa inyo, buti nga. So aabangan natin to. Kahapon or nung isang araw, nag-vlog ako, di ba? Na ilalaglag na ni Marcos Jr. si Martin Romualdez. Hindi ako nagkamali doon. So tutusin nga lang, tinawag pa akong fake news ng mga loyalistang tanga. Di ba? Tinawag nila akong fake news pero ginawa ni Marcos Jr. So ngayon, sino ang fake news? Tama naman yung sinabi ko na ilalaglag ni Marcos Jr. ang kanyang pinsan. Nakakasuhan niya nga daw. Sabi niya pa nga, di ba, masakit daw sa kanya. Oh, so hindi ako fake news. Ngayon, eto nga, hindi rin to fake news. Sa mga susunod na araw, mangyayari to. Totoo yan, abangan nyo yan. Yung sabi ko sa impormasyon na totoo, may mga site sa Malacanang, hindi naman lahat yan kanila BBM eh. May mga nagtatrabaho dyan, mga staff, mga barbero, hardinero, gwardiya, ang dami. Siguro naman sa building yan, daming staff eh. Diyan pa sa Malacanang. Lahat ba ng staff sa Malacanang kamag-anak ni BBM? Hindi. Andiyan, hindi mo pwede sibakin lahat yan. Iba dyan, permanent na. Plantilla position ng iba dyan, hindi pwede sibakin. Yan yung mga nagkakalat na impormasyon. Kahit i-close door mo yan, may mga tao talaga na, sabi na matatanda walang sikretong hindi nabubunyag. Ganun yun. Ganun lang yun. Yun nga lang, depende na lang kapag sumunod pa ulit or sumang-ayon si Tamba dito kay Ngagba na ganun ang mangyari, na ihaharap siya sa kulungan, ipapakita sa taong bayan na nakakulong siya, na kahit talagang yun ay isang palabas lamang at papalayahin din naman agad siya. No? Pero lupit din ni Boss B, no? Talagang nasa gitnaan siya ng mga to eh. Sa totoo siya yung tiga-awat, lalo kapag high na high sila. Siya yung tiga-awat dito sa dalawang to. So ngayon mukhang namumroblema si Boss B kasi malapit sa kanya etong dalawang kumag na to, 'di ba? So abangan natin 'yan mga banatero. So kayo ba, naniniwala ba kayo na ikukulong talaga ni BBM si Romualdez? At naniniwala May possible na makulong siya. May possible. Yung sabi ko sa inyo laglagan na magkakamag-anak. Sa umpisa magkaka-vibes kayo eh. 'Di ba? Sa mga kamag-anak bisa, 'di ba? Huwag na kayo lumayok. Sa iba, vibes kayo, okay naman, ganda ng usapan. Mare, uy, pinsan, ang ganda ng usapan natin, 'di ba, nakaraan. Ganto tayo. Bakit ngayon tayo na magkaaway? Alam mo 'yon, daming ganyan, no? Nangyayari yan sa mga kahit mayayaman. Kadalasan nangyayari yan sa mga squatter area. Amin natin, totoo yan. Amin natin, huwag kayong magpanggap. Nangyayari yan. At nangyayari yan sa lahat ng pamilya. Magkakaaway na. Dati magkakasabot sila eh. Pagtakpan lang yung isang bagay. Ngayon magkakasabot na sila. Ay magkakaaway na sila. What if pa kaya sa kapangyarihan at sa pera? Etong mga to, sa tingin nyo, di mag-aaway-away yan? Hindi yan, ang tawag yan, hindi yan organic. Pag ang isang bagay na hindi nyo pinaghirapan, kinuha nyo. Hindi organic yan. Ang kahihinatnan yan, gulo at away. Tandaan nyo yan. Dahil hindi naman pinagpaguran yan eh. Kung buti ba, pinagpaguran ng isa yan. Kung pinagpaguran ng isa yan, yung isa hindi nalalaban niya, pera naman yan eh. Di ko pinagpera yan. Pero yung isa, hindi papaya dahil hindi mo nang pinagpaguran yan, nakaw lang din natin yan eh. Di ba? Papayag ba kami? Hindi kami iimik. Papayag ba kami? Gagantuin mo kami? Sobra na. Magkaka-onsi yan, magkakabanata na, yun na yun. Wala ba kayo na ito ay scripted lamang? So comment. Scripted sa simula. Pero sabang tumatagal, may mangyayaring laglagan talaga. Yun lang paniniwala ko. Eto. Tingnan nyo, gusto nyo umitang ulo nyo? Gusto nyo umitang ulo nyo? Talagang mas mainit pa kay Auntie Claire. Si Auntie Claire, ang pagiging mainit ang ulo natin kay Auntie Claire, asar lang. Maaasar lang tayo. Dito, hindi tayo maasar. Talagang iinit ang ulo nyo, kukuludugo nyo rito sa sinasabi ng taong ito. Eto, handaan nyo losartan nyo sa metformin nyo. Baka tumaas yung sugar nyo pag narinig nyo tong taong ito. Okay na ba kayo? Ito, handaan yung tubig nyo kasi talaga nakaka-high blood yung sasabihin niya. No?
Yung sasabihin niya, hindi para sa inyo, hindi para sa atin. Kasi tayo, nakakaintindi tayo eh. Ang sasabihin niya, doon sa mga mapaniwalain. Ha? Sa mga nalilito yung issue, ano ba talaga nangyayari sa bansang ito? Ha? Kaya siya sasata ng ganyan. Yan yung sinasabi namin. Alam namin, kami mga tunay na Kristiyano, alam namin kung sino yung sasata totoo o hindi. Hindi nyo kami maliligaw. Tatandaan nyo. Ha? Pinagkalooban kami ng kaloob na kung saan yung wisdom namin nangingibabaw. Tandaan nyo yan. Pakinggan nyo. Ito sinasabi niya, hindi para sa kanya, hindi para sa atin, kundi doon sa mga tao mapaniwalain. Real talk lang po. Sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho natin ituloy yung Blue Ribbon. Nakikiusap na wag daw ituloy ang Blue Ribbon. Ha? Nakikiusap. Attempts na harangan yung Blue Ribbon investigation. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. Honestly po, ang umaharang yung kabila eh. Talaga ba? It's not us po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho natin ituloy yung Blue Ribbon. Tama mo nakikiusap daw yung majority na wag na ituloy yung Blue Ribbon. Gusto niyang palitawin, gusto niyang patunugin, kaya nakikiusap yung majority na wag na ilabas yung Blue Ribbon kasi may something na baka may matuklasan. Yun ang gusto niyang patunugin. And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to... Ano ba talaga? Kunwari pa siya, blapper na, nanlilin lang pa. Huwag ganun, sir. Alam natin na gustong-gusto ni Cayetano at ni Marcoleta na ituloy ang Blue Ribbon hearing. Ha? Huwag niyong babaliktarin. Sir, huwag niyong palitawin na kaya hindi tutuloy nila Cayetano para lang matuklasan yung insertion sa Taguig na Blues Project. Gusto mo patunogin ganyan eh. Yan ang gusto mo ipunto, gusto mo dalhin yung tao sa ganyang kaisipan eh. Huwag kami, sir. Alam namin yung sasabihin mo, sir. Alam namin. Ang tawag namin dyan, sir, checkmate ka na namin. Matagal ka na namin. Kumbaga sa libro, open book ka, matagal ka na namin binasa. Alam na namin, sir. Yung karakas mo, sir. To explain it to the media, you have to explain it to the public na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Sila naman ang ayaw ngayon. Talaga ba? Baka narinig mo lang yan, once lang narinig niya. Hindi, wag na muna ngayon. Iba yung wag na muna ngayon sa ayaw talaga. Tandaan mo yan, sir. Dahil kung ayaw ni Cayetano, sir, hindi siya maghahamon kay Matibag. Ha? Na, sige, go ahead, imbestigahan nyo. Kami naman, flood control na imbestigahan namin. At hindi siya mag-iingay kung talagang ayaw niya talaga tungkol sa flood control issue. Tandaan mo yan, sir. Kaya kami siya sabi mo, sayo lang yan. Ulitin ko, sayo lang yan. Paniniwala mo lang yan. Huwag mo kami idamay dyan. Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ano ba talaga ang gusto nyo? Ang gusto nila, sir, mag-imbestiga. Ang tanong namin sa inyo, ikaw ano gusto mo? Hindi yung gusto nila, alamin mo, sir. Kasi una-una, Blue Ribbon ka. Ikaw ang chairman. Ikaw ang tatanungin namin kung ano gusto mo, hindi sila. Ano ba binigay? Bakit po ayaw na muna nila mag-Blue Ribbon? Obvious. Dahil po ba Obvious. Alam mo kung sinong pinapaimbestiga, sino tinutumbok ni Senator Lacson. Sino ba tinutumbok at inimbestiga ni Senator Lacson? Gusto niyang palitawin talaga si Cayetano. Sir, wala namang ganyanan, sir. Matagal ka namin kilala, sir, magaling ka. Magaling kayong magkapatid tungkol sa imbestiga sa mga ganyan. Hindi na uubra yung ganyan, sir, na patutunugin mo na parang si Cayetano, kaya ayaw mag-imbestiga dahil matutok na sa'yo kay Cayetano. Gusto niya palitawin, legit yung kasalanan ni Cayetano, totoo yung may ghost project si Cayetano. Ang nangyayari lang, umiiwas yung majority. Ang lumalabas ngayon, sisisihin niya sila Senator Marcoleta, kasi Marcoleta, ayaw nyo kasi mag-imbestiga. Paglipas ng mga 5 taon, o wag na 5 taon, paglipas ng mga 8 buwan, 7 buwan, ang isip ng tao mapapalitan. Kaya pala ayaw mag-imbestiga, hindi naman dahil kay Pinky, hindi naman kala Erwin dahil sila Marcoleta ayaw talaga mag-imbestiga. Tapos ipapares nila bigla yung partial report. O, di ba yung partial report, di nyo pinirmahan? Ngayon, ayaw nyo na investigasyon. Bakit? Kasi baka may matuklasan, kayo talaga ang mastermind. Palalabasin nila ang pinaka-mastermind, sila Cayetano, sila Marcoleta, lahat sila Dinggoy. Tandaan nyo yan. Yan bumabalitad dyan kasi ang huling marinig sa salita, yun ang natatandaan ng tao. Gets mo? Halimbawa, kumanta ka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hanggang Z. Ang huling matatandaan ng tao yung Z. Kasi yung huling salita na binigkas mo.
Tanda mo, ang isang tao, ang huling babanggitin, yun ang unang matatandaan. Tatandaan mo. Kaya ito, gusto niya huling banggitin to sa itong nangyayaring kaguluhan para yun ang matandaan ng iba ng mga tao. Yan ang aking teorya. Evidence si Senping sa ombudsman tungkol dun sa gold projects anomalies sa Taguig. Sabihin po ba, sir, hindi na yan natalakay ng Bureau? Pag meron pong ibang mga kaso na may mga kababayan tayo isasampa laban sa ilang mga opisyal, we will entertain. Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin po namin sa ombudsman, nasa ombudsman na po yun. Tama, choice ni Ping yun. Choice ni Ping yun, kagustuhan niya yun na si Taguig lang imbestigahan niya, iba wag na. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Yung kay Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero, ito pakiusap ko, kung meron po kayo nalalaman na government officials. Nakikiusap ang isang senador. Pakinggan nyo. Kung meron daw na kayo nalalaman na government official o isang senador, and then, ano pa? Nagsabit po, not only sa flood control, but yung mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron. Teka, bakit mo kami uutusan at kanina mo sinasabihan kung meron po kayong alam na senador o congressman, sa amin nyo po i-report? Bakit mo kami uutusan? Anong alam namin sa senador? Hindi namin nakakadaom ang palad yan. Una-una, napapanood na namin sa TV yan. Kung dumaan man sa distrito namin, nakadungaw lang sa bintana, hindi namin makamayan. Anong alam namin para maglabas kami ng ebidensya para laban sa kanila? Tungkulin ba namin yon? Ha? Hindi namin tungkulin yun, sir. Tungkulin ng Blue Ribbon Chairman yon na mag-imbestiga. Huwag mo sasabihin na kung meron kayong alam, na merong alam. Bakit? Yung 18 Maris niya, may alam eh. Hindi nyo pinakinggan eh. Si Lebiste, may alam eh. Yung Cabral Paz, hindi nyo pinakinggan eh. Ha? Ang dami nangangalat ng kaalaman, hindi nyo pinakinggan eh. Yung kami netizen na mabababa, sasabihin nyo kung may alam kayo. Halimbawa, sabihin ko may alam talaga ako. Kaya may alam ako kay Congressman, sumbong ko sa inyo. Sa tingin mo, paniniwalaan nyo ako? Ha? Yung may ebidensya, lantara, may picture si Baligod, kakasuhan eh. Tapos sasabihin mo ngayon, saka mali, teka muna, ba't mo utusan kami? Tungkulin mo yan, trabaho mo yan. Sir, tama mali ho. Di ho ba? Kung may mga other officials pa po na sabi po dyan, willing po kami at imbestigahan mo natin. Mas willing kayo imbestigahan lahat. Imbestigahan lahat. Sir, huwag mo namang gamitin yung lahat. Imbestigahan natin. Kasi pag sinabi mong lahat, sir, kasama Cabral Paz, kasama 18 Marines, kasama yung 67 tractor. Sir, huwag mo sabihin lahat. Kasi yung lahat hindi namin maramdaman. Tandaan mo yan, sir. Huwag mo sabihin lahat. Baka nagkakamali ka lang dyan. Baka muscle memory lang yan. Nabanggit mo lang bigla. Bumiglas lang bigla sa labi mo yung salitang lahat. Hindi po lahat ang iimbestigahan. Dahil nangyayari na po yan nung si Pinky nakaupo. Hindi lahat. Kaya nga, partial report. No? Pero yung pinakita ni Marcoleta, alam yung partial report, pinakita niya, ha? Doon pa lang, dapat nagsimula investigasyon eh. Yun ang kinatakot at kung bakit nag-away-away ngayon dahil kay Senator Marcoleta. Dahil ilalabas yung partial report pag nakalaya si Senator Marcoleta. Malapit na makalaya si Senator Marcoleta. Tandaan niya, ngayong araw, birthday niya. Ha? Birthday niya, 29. Ni Senator Marcoleta. Happy birthday sa'yo, Senator Marcoleta. Don't worry, baka hindi natin isang araw sa isang linggo makalabas ka na. At yung ginawa nilang katrantaduhan na partial report, yung hawak-hawak ni Senator Marcoleta, doon si Tamba, ha? O ngayon, ano ba si Tamba ngayon? Totoo, kinakasuhan na. So, totoo pala sinabi ni Senator Marcoleta. Totoo, sinasabi ni Senator Marcoleta. Tunay pala, legit pala si Senator Marcoleta, yung hawak nilang partial report, hindi partial report, yung sarili nilang report na ginawa at may question mark sa taas na papel na ando doon talaga ang mastermind. Tama? Yung next. Actually, tinitignan ho namin next week ho eh. Kailangan pala i-formalize dito sa floor yung mga membership. Sen, with that, matutuloy pa ba yung pagpunta dito ni former Mayor Lino Cayetano? Kasi di ba isa siya sa mga nakikitang mag-testify? I don't know kung anong pag-uusap nila ni Sen. Lacson, pero initially, sinasabi ni Senator Lacson na Ba't di mo alam? Ikaw Blue Ribbon Chairman. Akala ko ba iimbestigahan mo? Tapos hindi mo alam. Karapatan mo dapat alamin yan. Huwag mo sabihin di alam. Ako naman, no? Huwag ka naman ganyan. Huwag mo naman kami anuhin, sir. Ikaw Blue Ribbon eh.
Hindi ko alam kay Exeter Lacson kung ano-ano niya. Ikaw mag-iimbestiga eh. Ibig sabihin, hindi ka nag-iimbestiga. Magti-testify daw. Pero what I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumite po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So, we will... Sir, wag yung kalaban nyo, sir. Huwag kang kakalap ng ebidensya sa kalaban. Ikaw naman, no? Kalaban yun eh. Humanap kayo ng ebidensya sa sarili nyo. Manuklas kayo. Huwag kayong gagamit na, eto, sino pa ba niya? Lahat ng kaaway ni Cayetano sa Taguig, na mayor, dating mayor, lumabas na kayo. Lilitaw talaga yun, sir. Kalaban yun eh. Kayo naman, oh. Ano ba namang klase yan? Yan ang hirap pag walang legal background. So, tama si Senator Marcoleta. entertain that. So mag-uusap na lang kami ni Senator Lacson kung ano ba talaga, ipapile ba o paimbestigahan. Open naman po kami kung paimbestigahan. Open naman kayo, paimbestigahan. Sir, di kami niniwala open kayo, sir. Di kami niniwala. No? Okay, maraming salamat sa iyo. Sige, Senator Erwin, salamat sa iyo. Dahil ito isang reaction to, sana tanggapin mo. Kung opinion mo yan, opinion namin to. May karapatan kami magsalita dahil kami taong bayan kami. May karapatan kami, nasa demokrasyang bansa tayo. Okay, isang magandang pag-uusap, isang masustansyang pag-uusap, at karunungan at kaalaman na naman ang aking komentaryong hinatid sa inyo, at isang serbisyo na punong-puno ng itong kontento ng makabuluhan. No? Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.